Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay isang tunay at kagila-gilalas na pangyayari. Sa Paris, France, isang ordinaryong babae sa kanyang huling mga taon ng pagiging 20, si Marina, ay gumuho ang mundo ng masuring may pambihirang brain tumor. Puno ng desperasyon, nilibot niya ang 7 bansa sa Europa, binisita ang mga pinakamahuhusay na ospital, ngunit sa bawat lugar, iisa ang malamig na hatol na kanyang natanggap, imposibleng gamutin. Ngunit sa kanyang huling sinag ng pag-asa, isang himala ang naganap sa Pilipinas. Ang operasyong isinuko na ng mga pinakamagagaling na doktor sa Europa ay matagumpay na isinagawa sa Pilipinas na para bang ito'y isang pangkaraniwang gawain lamang. At ang mas nakamamangha pa, dahil sa mga mabubuting taong nakilala niya at sa bagong pag-ibig na natagpuan sa proseso ng kanyang paggaling, nagpa siya si Marina na manirahan na sa Pilipinas. Ano kaya ang mga nangyari? Halina't pakinggan natin. Ang inyong pag-subscribe, pag-like, at pag-activate ng notification bell ay malaking tulong para sa akin. Ako si Marina, 29 na taong gulang, at namumuhay ako ng isang tahimik at simpleng buhay kasama ang aking ina, si Sophie, sa Paris. Bawat umaga, nagkakape ako habang nakatanaw sa Ilog Seine, at sa hapon, naglalakad-lakad sa mga burol ng Montmartre. Akala ko, ang payapang buhay na iyon ay magpapatuloy magpakailanman, ngunit ilang buwan na ang nakalipas, nagsimula akong makaranas ng mga kakaibang sintomas. Siguro dahil lang sa pabago-bagong panahon, naisip ko, ngunit unti-unti itong lumalala. Ang sakit ay parang pinupukpok ng martilyo ang aking ulo, at sinabayan pa ito ng pagkahilo. Habang naglalakad sa daan, bigla na lang akong napapasuray, at kahit sa loob ng bahay, kailangan ko nang kumapit sa dingding para lang makalakad. Nag-aalala na ang aking ina. Nang makita ni Nanay Sophie na hindi ako makabangon isang umaga at namimilipit na lang sa sakit sa kama, sinabi niyang hindi na niya ito matitiis. Ilang beses niya akong niyayang magpa-ospital, ngunit palagi kong sinasabing ayos lang ako. Ano namang malubhang sakit ang tatama sa isang bata pa? Inisip kong dahil lang siguro ito sa stress. Ngunit isang umaga, isang nakagigimbal na pangyayari ang naganap. Gaya ng dati, nagsisipilyo ako sa banyo nang biglang umikot ang aking paningin. Nawalan ako ng malay at bumagsak sa sahig. Nagulat si nanay sa malakas na kalabog at dali-daling tumakbo. Hindi ninyo maiisip ang kanyang pagkagulat nang makita akong nakahandusay sa sahig ng banyo. Noon ko lang napagtanto ang kabigatan ng sitwasyon. Hindi ito simpleng sakit ng ulo. Naramdaman kong may malaking problema. Nagmamadali kaming pumunta ng ospital at sa buong biyahe, hindi mapakali ang aking puso. Ang takot na baka may malubha akong karamdaman ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Pagdating namin sa isang malaking ospital sa gitna ng Paris, dumiretso kami sa emergency room. Matapos pakinggan ng doktor ang aking mga sintomas, sinabi niyang kailangan kong sumailalim sa masusing pagsusuri, CT scan, MRI, at iba't ibang tests ang ginawa sa akin. Habang ginagawa ang mga pagsusuri, patuloy pa rin ang sakit ng aking ulo at si nanay ay balisang naghihintay sa labas. Inabot ng ilang araw bago lumabas ang resulta. Sa mga araw na iyon, kami ni nanay ay puno ng pagkabalisa. Halos hindi kami makakain at hindi makatulog sa gabi. Sa pag-aalala, sinearch ko pa sa internet ang aking mga sintomas, ngunit puro nakakatakot na impormasyon ang aking nabasa. Sa wakas, dumating ang araw ng resulta. Seryoso ang mukha ng doktor. Ipinatawag niya kami sa kanyang opisina at mahinahong nagsimulang magpaliwanag. Isang pambihirang uri ng brain tumor na tinatawag na central neurocytoma ang natagpuan. Ang tumor daw ay nasa pinakamalalim at pinakamahalagang bahagi ng utak, kaya't ito ay nasa isang napakadelikadong estado. Nang marinig ko iyon, para akong nablangko. Brain tumor? Sa edad kong 29, hindi ako makapaniwalang nangyayari ito sa akin. Mahigpit na hinawakan ni nanay ang aking kamay habang umiiyak. Ngunit may mas nakagigimbal pang sinabi ang doktor. Dahil sa napakadelikadong lokasyon ng tumor, imposible raw ang operasyon. Mariin niyang sinabi na kung gagalawin ito, maaaring manganib ang aking buhay. Nang tanungin ko kung ano ang dapat gawin, sinabi niyang sa ngayon, ang pinakamabuti ay ang gamutin ito sa pamamagitan ng gamot,
para mapabagal ang paglaki. Mabigat ang aming mga paa paglabas ng klinika. Matagal kaming tahimik na nakaupo ni nanay sa lobby ng ospital. Ngunit hindi ako maaaring sumuko. Bata pa ako at marami pang gustong gawin. Hindi ko maaaring hayaan na lang ito. Sinabi ko kay nanay, puntahan natin ang lahat ng pinakamagagaling na ospital sa France. Kahit maliit ang pag-asa, gusto kong marinig ang opinyon ng iba. Naintindihan naman ni nanay ang aking nararamdaman at doon nagsimula ang aming mahabang paglalakbay sa paghahanap ng pag-asa. Sinimulan naming libutin ni nanay ang mga ospital na sinasabing pinakamahuhusay sa France. Ang una naming pinuntahan ay ang Pitié Salpêtrière Hospital sa Paris, na kilala bilang isa sa mga nangungunang ospital sa buong Europa. Doon, sumailalim ulit ako sa masusing pagsusuri, ngunit pareho pa rin ang resulta. Nadismaya ako, ngunit hindi kami sumuko. Pinuntahan namin ang Great Ormond Street Hospital at King's College Hospital sa London. Hindi naging madali ang paglalakbay. Dahil sa sakit ng ulo, kahit sa loob ng eroplano, ay nahihirapan ako. Si nanay, patuloy na naglalagay ng malamig na bimpo sa aking noo, paulit-ulit na sinasabing magiging maayos din ang lahat. Ganoon din ang sagot na nakuha namin sa mga ospital sa UK. Tiningnan ng mga doktor ang aking MRI scan at umiling-iling lang. Masyado raw delikado ang lokasyon para galawin. Isang doktor ang nagsabi ng prangka, kung susubukan ang operasyon at magkamali, maaari akong maging isang vegetable. Hindi raw nila kayang akuin ang ganoong panganib. Nagpunta rin kami sa Germany. Nilibot namin ang mga university hospital sa Berlin at Munich. Narinig ko kasing napakahusay ng teknolohiyang medikal sa Germany, lalo na sa larangan ng brain surgery na sinasabing world class. May dala kaming pag-asa, ngunit ganoon pa rin ang nangyari. Tinitingnan lang ako ng mga doktor na may awa sa kanilang mga mata at paulit-ulit na nagsasabing, I'm sorry. Noon na nagsimulang gumapang ang kawalan ng pag-asa, nakikita ko na ring napapagod na si nanay. Araw-araw, iba't ibang bansa, iba't ibang ospital, ngunit pare-parehong salita lang ang aming naririnig. Pero hindi pa rin kami maaaring sumuko. Pinuntahan namin ang Gemelli University Hospital sa Rome, Italy, at maging ang Ramon y Cajal University Hospital sa Madrid, Spain. Sa Italy, medyo iba ang kanilang reaksyon. Matagal na pinag-aralan ng doktor ang aking kaso at sinabing maaari nilang subukan ang isang eksperimental na paraan ng paggamot. Ngunit, binalaan niya kami na napakababa ng tsansang magtagumpay at malubha ang maaaring maging side effects. At kahit magtagumpay, ito ay para lamang mapabagal ang paglaki, hindi para sa tuluyang paggaling. Matapos pag-isipan, nagpasya kaming kumuha pa ng ibang opinyon. Sa Spain, halos pareho rin ang aming narinig. Lahat ng doktor ay mababait, ngunit sa huli, iisa lang ang kaya nilang sabihin. Limitado ang kayang gawin ng kasalukuyang teknolohiya. May isang doktor na prangkang nagsabi, kahit libutin ninyo ang buong Europa, sa tingin ko ay wala kayong mahahanap na makakalutas sa kasong ito. Matapos libutin ang 6 na bansa, ang huli naming destinasyon ay Switzerland. Ang Geneva University Hospital. Naramdaman kong ito na talaga ang huli. Narinig ko kasing pinakamataas ang antas ng teknolohiyang medikal at pananaliksik sa Switzerland. Nagpunta kami dala ang munting pag-asa, ngunit pareho pa rin ang resulta. Sa malamig na pasilyo ng Geneva University Hospital, tuluyan nang nawala ang huling sinag ng pag-asa namin ni nanay. Sinabi niyang sinubukan na ang lahat ng posibleng gamutan sa Europa, ngunit ang kaso ko raw ay talagang napaka-espesyal at mahirap. Ipinayo niyang mas mabuting mag-focus na lang sa palliative care para mapanatili ang kalidad ng aking buhay. Nang marinig ko iyon, parang gumuho ang mundo ko. Ang ibig sabihin noon, isinuko na ako ng mga pinakamahuhusay na ospital sa 7 bansa. Niyakap namin ni nanay ang isa't isa sa pasilyo ng ospital at humagulgol. Naisip ko, ito na ba talaga ang katapusan? Sa edad na 29, dito na ba magtatapos ang buhay ko? Sobrang sakit at sama ng loob ang naramdaman ko. At noong akala namin ay wala ng pag-asa, ang doktor na humawak sa kaso ko sa Geneva University Hospital ay muling tinawag kami habang papaalis na kami ng kanyang opisina. Dahan-dahan siyang nagsalita na para bang may mahalaga siyang sasabihin. Marina,
Sandali lang, mayroon pa akong gustong sabihin sa inyo, sabi niya. Umupo kaming muli. Nag-isip sandali ang doktor bago nagsalita. Sa pagkakaalam ko, nasubukan na natin ang lahat ng posibleng gamutan dito sa Europa, una niyang sinabi. Pagkatapos, tila nag-aalangan, idinugtong niya. Ngunit mayroon akong kaibigan na doktor sa Pilipinas at ang mga kwento niya tungkol doon ay talagang kamangha-mangha. Pilipinas? Gulat na gulat ako. Hindi ko man lang alam kung saan eksaktong bansa iyon. Ang alam ko lang, isa itong maliit na bansa sa kung saang bahagi ng Asya. Nagpatuloy ang doktor. Narinig ko na mayroon silang mga high-tech na kagamitang medikal na higit pa sa mayroon tayo, lalo na sa larangan ng brain tumor surgery. Mayroon daw silang mga world-class na eksperto. Hindi ka panipaniwala ang sinabi niya. Ang operasyong isinuko na ng mga pinakamagagaling na doktor sa Europa ay kayang gawin sa isang malayong bansa sa Asya. Nakita ng doktor ang ekspresyon ko at ngumiti na para bang naiintindihan niya ako. Ngunit ang kaibigan ko mismo ang nagtatrabaho doon at ang mga kwento niya tungkol sa mga nakikita at naririnig niya ay talagang pambihira. Maingat na nagtanong si nanay. Talaga po bang posible ang paggamot doon? Sinabi ng doktor na hindi siya makapagbigay ng kasiguraduhan, ngunit kung gusto naming kumapit sa huling pag-asa, sulit itong subukan. Idinagdag pa niya na sa larangan ng brain tumor surgery, mayroon daw silang mga napakamakabagong teknolohiya. Napakunot ang noo ko. France, UK, Germany, Italy, Spain, Switzerland, lahat ng itinuturing na medical powerhouses sa Europa ay nilibot na namin. Pero lahat sila ay sumuko. Paano ko paniniwalaan na magagamot sa Pilipinas ang sakit na ito? Sa totoo lang, kalahati ng isip ko ay nagdududa. Baka maling impormasyon lang, ngunit wala na kaming ibang pagpipilian. Kung susuko kami dito, ito na talaga ang katapusan. Nagkatinginan kami ni nanay. Nakita ko ang desperasyon sa kanyang mukha, ngunit nang makita niya ang mga mata ko, tumango siya. Sige, subukan natin ito sa huling pagkakataon. Tila iyon ang sinasabi ng kanyang mga mata. Ibinigay sa amin ng doktor ang impormasyon ng mga ospital sa Pilipinas. Ang mga contact number ng ilang university hospital sa Maynila, kasama ang mga pangalan ng mga espesyalista sa brain tumor. Sinabi rin niyang tatawagan niya muna ang kanyang kaibigan para ipaliwanag ang sitwasyon, isang malaking pasasalamat. Paglabas namin ng ospital, magulo pa rin ang isip ko. Sa isang banda, masaya ako dahil may bagong pag-asa, pero sa kabilang banda, natatakot akong mabigo na naman. 7 beses na kaming nabigo, ngunit hinawakan ni nanay nang mahigpit ang aking kamay at sinabing, Marina, anak, isipin nating ito na ang huli. Subukan natin ulit. Hindi tayo sumuko hanggang ngayon, kaya hindi tayo hihinto dito. Nang gabing iyon sa hotel, nag-research ako tungkol sa Pilipinas. Isa pala itong kahanga-hangang bansa. Tinagurian itong isang technological powerhouse sa rehiyon at ang teknolohiyang medikal ay tunay na maunlad. Lalo na sa larangan ng cosmetic surgery at cancer treatment, world-class daw ang antas nila. Unti-unti, nagsimulang sumibol ang pag-asa. Tiningnan ko rin ang mga flight. Mula Paris hanggang Maynila, mga 13 oras daw ang biyahe. Napakalayo, pero kumpara sa paglilibot namin sa buong Europa, parang kaya pa naming gawin ito ng 1 beses pa. Nag-usap kami ni nanay at nagpasya kaming lumipad pagkatapos ng 1 linggo. Kumakapit sa patalim, inilagay namin ang aming huling pag-asa sa paglalakbay patungong Pilipinas. Hindi ko malilimutan ang pakiramdam nang makarating kami sa Ninoy Aquino International Airport. Pagbaba pa lang ng eroplano, napansin ko agad kung gaano kalaki at moderno ang airport. Ibang-iba sa mga lumang paliparan sa Europa. Lahat ng pasilidad ay malinis at episyente. At napakalinaw ng mga signages. Namangha rin ako habang dumadaan sa immigration. Napakabait ng mga staff. Nang ipakita ko ang aking mga dokumento sa wikang Pranses, dahan-dahan nilang ipinaliwanag sa Ingles ang mga dapat gawin. Sa Europa, karamihan sa mga airport staff ay masusungit, pero dito, ibang-iba. Nakangiti sila at handang tumulong, na nag-iwan ng magandang impresyon sa akin. Mula sa airport, sumakay kami ng taxi at dumiretso sa ospital. Habang tinitingnan ang tanawin sa labas, lalo akong namangha. Napakalaki at maunlad pala ng lungsod ng Maynila.
Naglalakihang mga gusali ang nakatayo at maayos ang mga kalsada. Nang sabihin kong magpapagamot ako, nagpakita siya ng tunay na pag-aalala at sinabing, "Magagaling po ang mga doktor dito, ma'am. Huwag po kayo mag-alala." Kahit ngayon ko lang siya nakilala, ramdam ko ang sinseridad sa kanyang pagpapalakas ng loob, isang bagay na hindi ko naranasan sa Europa. Pagdating namin sa ospital at pagpasok sa lobby, laking gulat ko, ibang-iba ang kapaligiran kumpara sa mga ospital sa Europa. Una, ang mga pasilidad. Napakamoderno at malinis. Karamihan sa mga ospital sa Europa ay nasa mga lumang gusali na may mga luma ng kagamitan. Pero dito, para kang nasa lobby ng isang hotel. Ang mas nakakagulat ay ang atmosfera. Ang mga ospital sa Europa ay palaging tahimik at mabigat ang pakiramdam, pero dito, napakasigla. Ang mga doktor at nurse ay abala, pero nakangiti pa rin silang bumabati sa mga pasyente. Nakita ko rin ang mga pasyente na nagpapalakas ng loob ng isa't isa, isang kapaligirang puno ng pag-asa, pati sa registration, namangha ako. Nang malaman ng staff na dayuhan ako, sinabi niyang tatawag siya ng interpreter para sa akin. Napaka-organisado at magalang na serbisyo, talagang humanga ako. Sa Europa, madalas ay naiinis pa sila kapag dayuhan ang kausap. Sa wakas, dumating ang pagkakataon na makilala ko ang aking doktor. Mula pa lang sa pagpasok niya sa klinika, iba na ang kanyang dating. Puno ng kumpiyansa ang kanyang mukha. Ang mga doktor sa Europa, kapag nakikita ang kaso ko, palaging nagpapakita ng pagkabahala, pero siya, iba. Maingat niyang sinuri ang lahat ng dala kong medical records at matagal na tinitigan ang aking MRI scan. Pagkatapos, tumango siya at sinabi ang mga salitang ito. Ah, kaya po itong operahan. Sa ospital po namin, ligtas naming natatanggal ang mga tumor na ganito ang lokasyon. Nang marinig ko iyon, hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ang operasyong sinabi ng 7 bansa sa Europa na imposible ay sinabi ng Pilipinong doktor na ito na posible, na para bang ito'y isang pangkaraniwang bagay lang. Nagulat din si nanay at hinigpitan ang hawak sa aking kamay. Patuloy na ipinaliwanag ng doktor. Gamit daw ang mga bagong diskubreng microsurgery techniques at advanced imaging equipment, ligtas na matatanggal ang tumor. Oo, ito ay isang napakakomplikadong operasyon, ngunit ang success rate daw ay higit sa 90% at sinabi niyang posible ang tuluyang paggaling. Hindi talaga kapanipaniwala. Parehong MRI scan ang tiningnan, ngunit sa Europa, ang hatol ay imposible, habang dito, syempre, posible. Ngunit buong kumpiyansang sumagot ang doktor. "Huwag po kayong mag-alala. Gagawin namin kayong malusog, Marina," sabi niya. Nang gabing iyon, nag-usap kami ni nanay. "Parang panaginip," sabi namin. "Baka ilusyon lang ito." Ngunit nang maalala ko ang kumpiyansa sa mukha ng doktor at ang kanyang malinaw na paliwanag, unti-unti akong naniwala. Si nanay, na matagal ng puno ng desperasyon, ay sa wakas nagkaroon ng pag-asa sa kanyang mukha. Itinakda ang petsa ng aking operasyon. 2 linggo mula noon. Sa loob ng 2 linggong iyon, dumaan ako sa iba't ibang emosyon. Sa isang banda, may pananabik dahil sa wakas ay magagamot na ako, pero sa kabilang banda, mayroon ding malaking takot. 20 oras daw ang itatagal ng operasyon. Habang sumasailalim sa mga pre-op tests, lalo akong humanga sa kasalanan ng mga Pilipinong medical staff. Napakadetalyado nilang sinusuri ang lahat. Blood test, ECG, lung function test, lahat ay masusi. At ipinaliwanag din nila ng detalyado ang proseso ng operasyon. Gamit ang isang 3D image, ipinakita ng doktor ang istruktura ng aking utak. Ipinaliwanag niya kung nasaan ang tumor, paano ito aabutin, at anong teknolohiya ang gagamitin. Napakadetalyado ng paliwanag, isang bagay na hindi ko naranasan sa Europa. Ang gabi bago ang operasyon ang pinakamahirap. Hindi ako makatulog. Bukas, magbabago ang buong buhay ko. Ano kaya ang mangyayari? Paulit-ulit itong tumatakbo sa isip ko. Ang takot na baka may mangyaring masama habang inooperahan at hindi ko na muling makausap si nanay ay bumalot sa akin. Kinaumagahan, pumunta kami sa ospital. Nang magbihis ako ng hospital gown at humiga sa pre-op room, nanginginig ako. Nanginginig ang aking mga kamay at mabilis ang tibok ng aking puso.
Ang 20 oras na iyon ay parang isang dambuhalang pader na kailangan kong harapin gamit ang buong buhay ko. Noon lumapit ang isa sa mga nurse. May napakainit ng ngiti sa kanyang labi, hinawakan niya ang aking kamay. Marina, wag po kayong matakot. Sanay na po ang aming medical team sa ganitong operasyon. Daan-daang beses na po namin itong ginawa, sabi niya. At hinding-hindi ka namin pababayaan. Sa sandaling iyon, parang himala, unti-unting nawala ang lahat ng aking takot. Naramdaman kong tunay at bukal sa loob ang kanilang pagnanais na tulungan ako. Isang init ng pag-aaruga na hindi ko naramdaman sa Europa. Nagsimula nang iturok ang anestesya at unti-unti nang lumabo ang aking kamalayan. Ang huli kong nakita ay ang mga mukha ng medical team na puno ng kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat, ang huli kong narinig. At pagkatapos, nahulog ako sa isang mahimbing na pagkakatulog. Pagkatapos ng 20 oras na parang isang kawalang hanggan, dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata sa recovery room. Noong una, hindi ko alam kung nasaan ako. Mabigat ang aking katawan at ulo. Ngunit habang nagbabalik ang aking ulirat, nagsimula akong makita ang aking paligid. Ang unang pumasok sa aking paningin ay ang maliwanag ng ngiti ng aking doktor. Nakatayo siya sa tabi ng aking kama, na may kagalakan sa kanyang mukha. Gising ka na. Salamat sa Diyos, sabi niya. Hinawakan ng doktor ang aking kamay at nanginginig ang boses na sinabing, Marina, nagtagumpay tayo. Ang operasyon ay naging matagumpay. Natanggal natin ang buong tumor at walang ibang tissue na nasira. Nang marinig ko iyon, bumuhos ang aking mga luha. Ang lahat ng bigat, desperasyon, at takot na dumagan sa akin ay biglang naglaho. Ang taong isinuko na ng 7 bansa sa Europa ay binuhay ng Pilipinas. Hindi ako makapaniwala. Dumating din si nanay at mas malakas pa ang kanyang pag-iyak kaysa sa akin. Patuloy na ipinaliwanag ng doktor na dahil sa matagumpay na operasyon, kung magpapagaling lang ako ng maayos, makakabalik ako sa isang normal na buhay. Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa brain tumor, isang tunay na himala. Binigyan ako ng Pilipinas ng bagong buhay. Isang buwan akong nanatili sa ospital at nagpakita ng mabilis na paggaling. Maging ang mga doktor at nurse ay namangha sa bilis ng aking recovery. Araw-araw akong sumasailalim sa physical therapy at unti-unti nang bumabalik sa dati. Kahit may benda pa ang aking ulo, nakakalakad na ako at nakakapagsalita ng normal. Pagkalabas ng ospital, kami ni nanay ay kumuha ng isang apartment malapit sa ospital. Kailangan kong bumalik para sa mga regular na check-up. Sa panahong iyon, marami akong natutunan tungkol sa Pilipinas. Hindi lang pala mahusay ang kanilang teknolohiyang medikal, kundi napakabuti rin ng puso ng mga tao. Marami akong naranasan habang naglalakad-lakad malapit sa ospital. Maingat kaming naglalakad ni nanay. Ako na may benda sa ulo at napapansin kong tinitingnan ako ng mga tao, ngunit ang mga tingin nila ay puno ng init at pag-aalala. Sa Europa, nakakailang ang ganitong mga tingin, pero dito, parang pampalakas pa ito ng loob. Pati sa pagsakay ng bus, marami akong nakaaantig na karanasan. Dahil nakikita nilang may benda ako, kusa silang nag-aalok ng kanilang upuan. Hindi lang basta nag-aalok, sinasabi pa nila, okay lang po kayo ate. Ingat po sa paggaling. Sa una, nauutal pa ako sa pagsabi ng salamat po. Pero ang sagot nila ay, laban lang po, na lalong nagpapalakas ng aking loob. Sa MRT, naranasan ko rin ang parehong kabutihan. Isang araw, habang naghihintay kami ni nanay sa Ayala Station, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Epekto pa rin ito ng operasyon at hindi ko na makontrol ang aking katawan. Bigla, ang mga taong nakatayo sa tabi ko ay nagulat at agad akong inalalayan. Isang babae ang nagtanong, okay lang po ba kayo? At pinaupo ako. Agad siyang tumawag sa 911. Napakabilis ng kanilang reaksyon. Wala pang 5 minuto, dumating ang mga paramedic at ligtas akong naibalik sa ospital. Dahil sa mabilis at mabuting tulong ng mga tao, naiwasan ang mas malalang aksidente. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, lalo akong nagpapasalamat sa mga Pilipino.
Ang kanilang pagiging handang tumulong sa mga taong nangangailangan nang walang pag-aalinlangan ay talagang kahanga-hanga. Sa Europa, bihira kang makakaramdam ng ganitong init, ngunit sa Pilipinas, para itong pang-araw-araw na gawain. Nang medyo gumaling na ako, nagsimula akong maglakad-lakad tuwing umaga. Sa isang tahimik at payapang lugar sa Makati, malapit sa ospital. Malapit din ito sa isang parke, kaya masarap maglakad habang dinadama ang sariwang hangin. Sa lugar na iyon, may isang maliit at magandang coffee shop. Araw-araw, dumadaan ako sa cafe na iyon na laging nasisikatan ng araw. Pagbukas mo ng pinto, sasalubungin ka ng mabangong amoy ng kape at ng laging nakangiting may-ari. Siya si Miguel, isang lalaki sa kanyang unang mga taon ng pagiging 30 at napakabait. Nakikita pala ni Miguel na palagi kaming pumupunta ni nanay sa ospital. Isang araw, nang pumasok ako sa cafe na wala ng benda, tuwang-tuwa siyang binati ako. Wow! Ang laki na po ng ipinagbuti ninyo. Mabuti naman po, sabi niya. Nang araw na iyon, sinabi sa akin ni Miguel, ang ganda po ng sikat ng araw ngayon, ano? Buti na lang po at malusog na kayo, Marina, at na-e-enjoy nyo na ulit ang isang ordinaryong araw. At inabutan niya ako ng isang mainit na tasa ng salabat. Habang iniinom ko ang tsaa na iyon, naramdaman ko ang labis na pasasalamat na muli akong nabigyan ng pagkakataong mabuhay. Ang pagkikilala namin ni Miguel ay naging napaka-espesyal para sa akin. Sa una, isa lang siyang mabait na may-ari ng cafe, ngunit habang tumatagal, mas malalim na damdamin ang nagsimulang umusbong. Sa aming araw-araw na pagpunta sa cafe, natural na kaming nag-uusap. Dahil magkaiba kami ng wika, gumagamit kami ng translation app sa simula. Ngunit sa kanyang mga mata at ekspresyon pa lang, ramdam ko na ang kanyang sinseridad. Nang malaman ni Miguel na sumailalim ako sa brain tumor surgery, hindi siya nagpakita ng anumang pag-iwas. Sa halip, sinabi niyang isa itong matapang na desisyon at talagang hinahangaan niya ako. Sa aming araw-araw na pagkikita, mas marami kaming nalaman tungkol sa isa't isa. Si Miguel ay isang napakabait at maalalahaning tao. Kapag nakikita niya akong nahihirapan, tunay siyang nag-aalala at kapag masaya ako, nakikita ko rin ang saya sa kanyang mga mata. Dahil sa kanyang pag-uugali, unti-unti akong nahulog sa kanya. Isang araw, nag-alok si Miguel na turuan ako ng Tagalog. Makakatulong daw ito habang nananatili ako sa Pilipinas. Napakatiyaga ni Miguel sa pagtuturo. Habang natututo ako ng wika, marami rin akong nalaman tungkol sa kulturang Pilipino. Ipinagluto ako ni Miguel ng mga tradisyonal na pagkain tulad ng adobo at sinigang at ipinakilala sa akin ang mga OPM, original Filipino music at mga lokal na pelikula. Sa prosesong iyon, naramdaman ko kung gaano kaakit ang Pilipinas. Hindi lang pala ito mahusay sa teknolohiyang medikal, kundi mayaman din sa kultura. Sa paglipas ng panahon, pareho kaming nakaramdam ng espesyal na pagtingin sa isa't isa. Ngunit, marami akong alalahanin. Isa akong dayuhan, at balang araw ay kailangan kong bumalik sa France. Tila nahalata ni Miguel ang aking iniisip. Isang araw, maingat siyang nagsalita. Marina, alam kong balang araw ay babalik ka sa France, pero para sa akin, mahalaga ang bawat sandali ngayon, sabi niya. At kung gusto ko raw manatili pa sa Pilipinas, gusto niya akong tulungan. Nang marinig ko iyon, labis akong naantig. Naramdaman kong tunay ang kanyang pagmamalasakit at inamin ko rin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Gusto kong magsimula ng bagong buhay sa Pilipinas, kasama siya. Mula ng araw na iyon, kinumpirma namin ang aming nararamdaman at nagsimula ng isang seryosong relasyon. Tinulungan ako ni Miguel sa lahat ng bagay tungkol sa buhay sa Pilipinas. Mula sa problema sa visa, pag-aaral ng wika, hanggang sa pag-unawa sa kultura, nangako siyang tutulungan ako sa lahat. Ipinagtapat ko kay nanay ang aking nararamdaman, na nakilala ko ang bagong pag-ibig sa Pilipinas at gusto kong manirahan dito. Sa una, nag-alala siya, ngunit nang makita niya ang kaligayahan sa aking mukha, buong puso niya akong pinayagan. Marina, anak, kung saan ka masaya, doon din ako masaya, sabi niya. At doon, nagpa siya akong magsimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi lang bansang nagligtas sa aking buhay,
kundi ito rin ang bansang nagbigay sa akin ng bagong pag-ibig at pag-asa. Kasama si Miguel, naramdaman kong kaya kong harapin ang anumang pagsubok. 1 taon na ang lumipas mula nang matagumpay kong matapos ang aking pagpapagamot sa Pilipinas. Ngayon, kami ni Miguel ay engaged na at magkasamang naninirahan sa Makati. Parang isang panaginip. 1 taon lang ang nakalipas, naghihintay na lang ako ng kamatayan, puno ng desperasyon. Ngayon, ganito na ako kasaya. Masipag akong nag-aaral ng Filipino. Dahil sa araw-araw na pagtuturo ni Miguel, halos wala ng problema sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Tuwing nakikipagkwentuhan ako sa mga Pilipino, pinupuri nila ang pagbuti ng aking pagsasalita at nakakaramdam ako ng labis na kagalakan. Ang pag-adjust sa buhay dito ay hindi naging ganoon kahirap. Siyempre, sa una, may mga pagkakataong nahirapan ako dahil sa pagkakaiba ng pagkain at kultura, ngunit maraming tumulong sa akin. Ang mga kapitbahay namin ay mainit akong tinanggap at tinulungan akong maunawaan ang kulturang Pilipino, lalo na sa sistema ng kalusugan ng Pilipinas. Hanggang ngayon ay humahanga pa rin ako. Tuwing pupunta ako sa ospital para sa check-up, nararamdaman ko kung gaano ito kaorganisado at episyente. Ang mga doktor at nurse ay patuloy pa ring mabait sa akin at masusing sinusubaybayan ang aking paggaling. Ngayon, tuluyan na akong malusog at namumuhay ng normal. Dahil sa aking karanasan, gusto kong tulungan ang mga taong nasa katulad na sitwasyon, kaya nagsimula akong mag-volunteer sa ospital. Tinutulungan ko ang mga dayuhang pasyente na nahihirapan sa kanilang pagpapagamot dito. Napakasarap sa pakiramdam na ang aking mga pinagdaanan ay nakakatulong sa iba. Ang relasyon namin ni Miguel ay lalong tumitibay. Sa una, may mga hindi pagkakaunawaan dahil sa wika at kultura, ngunit habang nagsisikap kaming intindihin ang isa't isa, mas lumalalim ang aming pagmamahalan. Si Miguel ay isang napakamaalalahanin at mabuting tao. Tuwing nahihirapan ako, nandyan siya sa tabi ko para alalayan at palakasin ang aking loob. Maging si Nanay Sophie ay minahal na rin ang Pilipinas. Sa una, napilitan lang siyang sumama dahil sa akin, ngunit ngayon, lubos na siyang nahumaling sa ganda ng bansa. Nag-aaral siyang magluto ng pagkaing Pilipino at masipag ding nag-aaral ng Tagalog at kamakailan lang, isang kamangha-manghang pangyayari ang naganap. Habang nagvo-volunteer si Nanay sa ospital, nakilala niya ang isang Pilipino. Isa rin siyang medical professional at nagkagaanan sila ng loob. Pareho silang interesado sa medisina at nakakahanap ng kasiyahan sa pagtulong sa mga pasyente. Ngayon, sila na ay magkasintahan. Isang pambihirang pangyayari. Hindi lang ako, kundi pati si Nanay, ay nakahanap ng bagong pag-ibig sa Pilipinas. Napakasaya ni Nanay. Matagal siyang nagsakripisyo para sa akin at ngayon, natagpuan na rin niya ang sarili niyang kaligayahan kaya masaya na rin ako. Ngayon, lubos akong nasisiyahan sa aking buhay sa Pilipinas. Bawat umaga, gigising kami ni Miguel, sabay na mag-aalmusal, gagawin ang aming mga trabaho, at sa gabi, maglalakad-lakad kami o manonood ng pelikula. Isang ordinaryo, ngunit napakasayang buhay. Tuwing ikinukwento ko ang aking karanasan, lahat ay namangha. Humahanga sila sa teknolohiyang medikal ng Pilipinas at naaantig sa kabutihan ng mga Pilipino. Gusto kong ipaalam sa maraming tao ang kabutihan ng Pilipinas sa pamamagitan ng aking karanasan. Lalo na sa mga kaibigan ko sa Europa, marami akong ikinukwento. Gusto kong malaman nila na ang Pilipinas ay hindi lang isang bansang maunlad sa teknolohiya, kundi isang bansa kung saan ang mga tao ay may napakabuting puso. Sa katunayan, ilan sa kanila ay nagpaplano ng magbakasyon dito. Itinuturing ko na ngayong tahanan ang Pilipinas. Ipinanganak at lumaki ako sa France, ngunit ang lugar kung saan ako tunay na nagsimula ng bagong buhay ay dito sa Pilipinas. Hindi lang buhay ang ibinigay sa akin ng Pilipinas, kundi pati na rin pag-ibig, pag-asa, at mga bagong pangarap. Plano kong manirahan dito ng maligaya kasama si Miguel. Gusto rin naming magkaanak at maging bahagi ng lipunang Pilipino. At gusto kong magbigay ng pag-asa sa mga taong nasa katulad kong sitwasyon, sa pag-asang ang himala ng Pilipinas ay maibahagi sa mas marami pang tao. Ang lahat ng nangyari sa akin dito sa Pilipinas ay parang isang himala. Mula sa kawalan ng pag-asa tungo sa pag-asa,
mula sa kamatayan tungo sa buhay, mula sa kalungkutan tungo sa pag-ibig, ang pagbabago ng aking buhay ay isang bagay na labis kong ipinagpapasalamat. Dahil sa bansang ito at sa kabutihan ng mga Pilipino, narito ako ngayon, masaya at buo. Wala akong ibang nararamdaman kundi taos-pusong pasasalamat. Kumusta ang kwento natin ngayon? Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-activate ang notification bell para sa mas marami pang kwento.